Yan. Okay? Kaya kumbaga, kahit kung ikaw ay babae, pagka nakatingin ka kay Shama, ay muli kang mapapatingin. Pagka isang lakad muli kang mapapatingin. Okay? Gusto ko makita natin dito, impress na naman si Samuel. Alam po niyo, si Samuel hindi na natuto. Bakit? Di ba, nung inanoint niya si Saul, ang sabi ng salita ng Diyos, si Saul ay talagang tokobetsu sa lahat ng kalalakihan. Because of his looks and appearance. Again, ito na naman, na-impress na naman sa looks and appearance ito si Samuel. Kaya nire-rebuke siya rito ni Yahweh. Okay? Sinasabi sa kanya ni Yahweh, Samuel, Samuel, matuto ka na. Hindi yan ang pinipili ko. Kung ang mga tao pumipili na naaayon sa kanilang mata, things that strikes their eyes. But not me. I do not look at their outer appearance. I look at the heart. I look at the character of the heart. Alam po ninyo mga kapatid ko, subukan kaya natin ngayon, nandito ngayon ang Lord. At siya'y tumitingin ngayon sa inyo. Ano kaya ang nakikita niya? Amen? Nakikita niya kaya ay yung pusong may tamang, ano po ninyo, may tamang, may right heart, may right character of heart. Pagka sinabi kong character of heart, I'm not talking about ugali. Dahil alam ko naman, kahit tayo po'y mature, meron pa tayong ugali na hindi maganda. Amin po ba? Amen. Hindi naman po tayo po pwedeng maging ano dyan. Okay? Pero pagka sinabing the attitude of the heart or the character of the heart, ito po yung attitude natin para sa Panginoon. Pag-ibig na nag-uumapaw na kahit na may dinadaanan kang matindi sa iyong buhay, hindi mo hahayaan ang mga bagay na yon ay pumigil sa paglilingkod at pagmamahal mo sa Kanya. Amen. Puso na talagang ang desire mo, come what may, kahit na sa kahirapan at kahit sa kayamanan, si Lord ang priority ng iyong buhay. This is what I'm talking about when I say the character of the heart. At yun ang sabi ni Lord, these people do not have that character. You look at their outer appearance, but I look at their hearts. Okay? At makita po natin dito mga kapatid na ang Diyos, once He make a choice, He doesn't base it sa mga bagay na maganda sa paningin ng tao. At dyan tayo minsan, di ba, nalalaglag? Dyan tayo minsan pumapalpak eh. Ako po, during my early stage ng aking leadership sa church natin ito, I often talagang nadideceive minsan eh. So, ang ginawa ko, sabi ko, may matalino, may maganda ang boses, magagamit ni Lord to. Okay? So, tinuruan ko, dinisciple ko, hanggang sa tawag dito, ginagamit na sila ng Panginoon, pero dumating ang panahon lumabas na mali ang karakter. Okay? So ngayon, I'm very careful. I'm always checking the way God check our lives. Check mo muna ang karakter. Kasi yun ang naging problema ni Timothy nung siya po ay naging pastor, okay, ng church sa sa Ephesus. Nung kanya pong ginawa yung church doon, ang kinuha niya ay yung mga mayaman, yung matalino. Yun ang ginawa niya mga leader ng kanyang church. Isang araw lumabas ang karakter, pinagtitira siya. Nag-struggle ang batang pastor. Umiiyak kay Pablo. Alam po ninyo, yun ang dapat nating unawaan. Ang Diyos nakatingin sa karakter. Praise God, ang Diyos nakatingin sa karakter. Praise God, hindi siya nakatingin sa itsura. Kung hindi, ang maliligtas lang ay puro artista. Praise God. Amen. Praise God, at siya hindi nakatingin sa itsura, at siya nakatingin sa puso. Dahil kung hindi, yung mga mayayaman lang ang pwedeng mapunta sa langit. Bakit? Kasi pwede silang pumunta kay Belo. Hindi po ba? Amen. Pwede silang magpaganda. Amen. Praise God for that. Amen. Sapagkat, sa totoo lang, okay, ang Diyos ay nakatingin parati sa puso. The moment He set His eyes on man, ang tinitingnan niya kagad, puso.
ang tinitingnan niya kagad kung gaano ito nagmamahal at nagbibigay ng papuri sa Kanya. Ganyan po ang Panginoon sa atin. Kaya po, kung ikaw ay nabubuhay para sa sarili mo lamang, sabihin ko po sa inyo, when God looks at you, sasabihin ng Lord, I reject Him. Are you here? Amen. Kahit paano ang desire ng puso mo, gusto kong maging ganito, gusto kong gamitin ako ni Lord, gusto kong maging ganito, maging leader, maging ganyan. Alam po ninyo, maganda yung desire mo. Pero kapag ka nakita ng Lord, kagaya nitong mga magkakapatid, sila Eliab, sila Abinadab, sila Shammah, napakaganda ng kanilang desire to be the king of Israel. But when God set His eyes upon them, ang sabi ng Panginoon, I reject them. What about us here this afternoon? When He set His eyes upon us, what would be the opinion of the Lord? Mga kapatid ko, kung bakit ko po sinasabi sa inyo ito, dalawang bagay. Una, to encourage you ng Diyos ay hindi tumitingin kung gaano ka man ka-impressive ngayon. Ang tinitingnan niya parate ay ang puso mo. Pangalawa, para maging aware ang bawat isa. Lalo na itong mga graduate ngayon sa LTC. Don't look down on others kahit hindi pa po sila LTC graduate. Amen po ba? Amen. You are just going through stages. I've seen a lot of people na nagtapos na ng LTC but still stagnant sa kanilang Christian life. And nakita ko marami rito na hindi pa nag-LTC but their lives are like light among men. Kaya mga anak ng Diyos, importante, lalo na sa mga graduate ngayon, saan mo dadalhin ang lahat na napag-aralan mo sa loob ng leadership training, sa loob ng almost kalahating taon ng pag-aaral natin. Now, tingnan po natin dito mga kapatid, balikan po natin. The first thing that you should know is that first, God's choice is not according to physical stature. Kaya nga opposite ang choice ng Lord eh. Hindi siya tumitingin kung ano ka man, kung gaano ka man ka-impressive, kung ano man yung natapos mo, okay? Kung ano man yung mga bagay-bagay na masasabi mong nakahihigit ka sa iba. Hindi po ganyan tumingin ang Diyos. At kahit kailan pa man, hindi natin pwedeng magoyo ang Diyos. Okay? Hindi natin siya kayang magoyo. Si pastor kaya niyong magoyo. Si brother, si leader, pwede niyong magoyo. But never our God. Amen. Tingnan niyo si Samuel. Okay? Talagang impress na impress siya kay Eliab. Alam po ba ninyo kung pinili niya si Eliab? Lumabas isang araw ang ugali ni Eliab. Makakala po ninyo. Pinag-usapan natin 1 Samuel chapter 16. Pumunta lang po kayo sa 1 Samuel chapter 17, makikita po natin kung ano ugali ni Eliab. Ito yung panahon na kung saan ang lahat ng mga Israelita na sundalo hinahamon ni Goliath. Every morning lalabas yan si Goliath at hahamunin niya lahat. At kapag lumabas si Goliath, lahat ng mga sundalo ng Israel nagtatago. Tago sila. Sobrang takot at sobrang nanginginig sila. Makakita ka pa naman ng hindi 6-footer, hindi 7-footer, hindi 8-footer, 9-footer. Magkano kalaki 9-footer? Okay? Kahit iganon mo yung kamay mo,